Mga kapatid, magandang hapon po. Kasama ko si Buknoy, nasa likod. Buknoy? Oh, nasa likod. So, may isi-share po ako sa inyo isang lalaki na nakatanggap ng ng antique na katre or kama. Dahil mahilig siya sa antique, tinatanggap niya. At yung antique na kama ay may nakatira pala. Ang nangyari, mga kapatid, dinala nila yung antique na kama dahil ibinigay sa may-ari. Sa pag-travel nila sa kama, sinakay nila sa multicab. At ang nangyari, mga kapatid, alam nyo, nadisgrasya sila. At pagka-disgrasya nila sa multicab, alam nyo anong nangyari? Yung nakatanggap ng galing sa may-ari ng antique na katre or kama ay nawala sa kanyang sarili. Nagiba yung katre, nawala siya sa kanyang sarili. Parang naging psychologically ill. Nagsasalita sa sarili, hindi mo makausap. Hindi mo na siya makausap. Yun ang, so nadisgrasya sila nadisgrasya sila sa araw ng Lunes, no? So sa araw ng Lunes, hindi mo na siya makausap. May sarili na siyang mundo, no? At nagulat sila lahat, yung pamilya nila, dahil ano nangyari sa batang ito. At nagtatagalog na, no? At taga-Mangga pa naman, Mangga District sa Tagbilaran. So namangha ang lahat, ng buong pamilya nila. So pina-examine sa doktor yung ulo niya, CT scan, normal lang, no? Walang findings, walang diagnose sa doktor. At dinala na din nila sa psychologist, no? Pero may sarili siyang mundo, parang bipolar. Pero nung naobserbahan nila, normal naman. Before sa aksidente, normal siya, normal na makausap. Pero after sa aksidente, mga kapatid, nagsasalita na siya hindi sa ating lingwahe, kundi nagtatagalog na. So from yung office natin ay ma-open from Thursday to Sunday po, alas 8 ng umaga. Sa mga gustong bumibisita sa office natin, sa Healing, Deliverance and Exorcism po, from Thursday to Sunday po yan, 8 p.m. Para the most important is catechism, mga kapatid, no? Kahit sa catechism, marami nang naka-experience ng healing dahil aral at dalisay na aral ng simbahan ang sinishare natin, no? At na disgrasya sila Lunes, so wala pang open yung office natin. So konsulta sila sa doktor, konsulta din sila sa mga eksperto, at normal, no? Walang blood clot yung utak niya sa CT scan, normal. Normal lahat, no? Walang findings talaga. So naghintay sila just imagine, from Monday, Tuesday, Wednesday, at pumupunta sila pag Thursday na sa office natin. So ilang araw yon na nag-struggle siya from Monday, Tuesday, Wednesday, at Thursday na sila pumupunta doon. At nung naharap na natin yung pasyenteng ito,
nag-react agad, no? Nag-react agad sa mga sacramentals ng simbahan. Holy and exorcised water, mainit sa kanya. Yung holy and exorcised salt, yung holy and exorcised oil, nag-react na siya. Lalo na sa cross. At nung ini-exorcise na natin siya, sumisigaw, marami kami sa kanyang katawan. Nagwala na. Violente na itong pasyenteng ito. At mga 15 minutes na deliverance, nagsasalita yung mga demonyo. Sabi ng mga demonyo, bakit sinira ninyo yung aming tahanan? Wala na kaming tahanan. Wala na kaming bahay. Dahil sinira ninyo ang bahay namin. Winasak ninyo. Sabi ng mga demonyo sa katawan niya. At sabi ng mga demonyo, sinira nyo yung kama. Yun po ang tahanan namin. At tinanong ko yung mga kasamahan nila, may kama ba? No? Yes, Father. May nagbigay sa kanya na antik na katre. Antik na kama. Kaya pala ibibigay yon, baka hindi nakatulog yung may-ari. So, anong ginawa natin? Matapos siya ma-exercise, mga kapatid, na normal siya. Parang nagising siya, parang natutulog lang. Sabi niya, ano ba itong lugar na ito? Nagtatanong na siya, ano ba itong lugar na ito? Bakit tayo nandito? No? Nagbibisaya na siya, hindi na siya nagtatagalog. Nung ini-interview na natin yung pamilya niya, meron pala siyang natanggap na antik na katre o kama na infested. Yan po ang dahilan na meron siyang karamdaman, nawala siya sa kanyang sarili, parang baliw, nawala talaga siya sa kanyang sarili. At dahil sa sacrament, dahil sa mga sacramentals, sa prayer ng simbahan, completely liberated po siya. At sabi niya, kilala kita, Father Darwin, nandito ka. Saan ba ako? Nagtatanong na siya, nandito pala si Father Darwin. Lagi akong sumusubaybay sa'yo, Father. Marami akong natutunan sa'yo. Naging normal na. So yung batang ito, hindi niya alam na dumating siya sa office. From Monday to Thursday, until na deliverance natin, dun pa siya nabalik yung niya, yung consciousness niya, nabalik yung pag-iisip niya. Grabe, no? So he is walking possessed when he received the antique, yung kama, na disgrasya sila, nagalit yung may-ari o nananahan sa katre. Meron palang naninirahan doon sa kama niya, antik na kama. So mag-ingat tayo sa mga object na may infested objects, mga kapatid, dahil na-possess itong binatilyong ito dahil sa antik na katre. So kaya dapat meron tayong kaalaman patungkol sa deliverance, dahil bibigyan talaga tayo ng sakit ng mga demonyo, i-oppress talaga tayo, at maraming harassment na mangyayari sa ating buhay. So tinuturo natin dito sa ating mga talks ang paggamit sa mga prayer ng simbahan upang maproteksyonan po tayo, upang gabayan po tayo at proteksyonan sa banal na espiritu sa pamagitan ng dasal ng simbahan. Ang buong pamilya po ay nagulat sa natutuwa at nagulat dahil matapos ma-deliverance, itong binatilyong ito completely liberated po, completely healed po. Nagsasalita ng maayos, makausap ng maayos. Nung una, hindi makausap ng maayos, mga kapatid. So, yan po ay patunay na si Kristo ay buhay na buhay sa ating simbahan. Maraming nagko-comment na basura daw yung Novus Ordo.
Hindi po ako kumbinsido. Dahil ako mismo ay nag-celebrate ng new mass approved by the church. Ang pagbabago siguro sa misa ay hindi yan basura. Hindi naman yan pagbabago na nawala ang essence sa misa. No? Maging mabisa yung misa dahil atin ang lingwahe. Anong una, misa Latin, pero yung misa natin ay translated from Latin into our own vernacular. Ang ganda, yung salita na natin sa pamagitan ng misa, ang salita na natin ang ginagamit, no? More dignified na tayo dahil damang-dama na natin at maintindihan na natin lahat ng mga lingwahe. So ang ganda, kung nanatili lang tayo sa Latin, anong nangyari sa simbahan ngayon? Dumami nga yung mga protestante ngayon kahit may Novus Ordo na misa. Lalo na kung Gayto mentality, mag-remain lang tayo sa Latin na hindi naman natin lingwahe. No? So the best talaga ang nangyari sa Vatican II. The best talaga yung approved ni Pope Paul VI. Dahil sa pamagitan niya, humihina yung influence ng mga protestante. Hindi naman, wala namang pare nagmimisa na binabago yung essence ng misa. So, kung totoo na sa demonyo yan, kaninang umaga, nag-celebrate ako ng misa. Yung mga possessed na 2 babae, pinasamba natin, sumisigaw, na-torture sa misa. Kung sa demonyo yon, sagutin nyo ito. Practical. Base sa ating karanasan, kung sa demonyo yan, bakit ma-torture sila sa misa during mass? Nag-aas pa yung mga possessed. Wag nyo nang kaming ipasali sa misa. Ang bigat ng katawan namin, na-torture kami. Kung sa demonyo yan, bakit ma-torture yung demonyo? Matutuwa yung demonyo, sige mag-celebrate ka dyan. Wala yan, walang effect yung misa mo, Darwin. Sa demonyo yan, amin yan. Wala, ni isang exorcism ko, walang sinasabi yung demonyo na si demonyo ang Novus Ordo po. At ang demonyo ay ito-torture talaga. Meron akong Paris Priest, meron akong formator sa seminaryo, si Father Absalon. Alam nyo, meron siyang pasyente na hindi niya alam na walking possessed pala. For 20 years, psychologically ill. Huwag kayong magalala, i-share ko po sa inyo yung 20 years psychologically ill, ngayon completely liberated na, completely healed pa. Okay? Ang nangyari mga kapatid, sa second time, nag-exercise kami, nag-deliverance kami, kasama si Father Salon, second time na po. Dahil sa first time nag-react, yung dinala niya sa office natin, nagdadala pala siya ng consecrated host. Siya ang nagmisa, Novus Ordo ang gamit po. Ang nangyari mga kapatid, nung nagmisa siya, nagdala siya ng consecrated host. Nung nagsimula na kami ng nag-deliverance, lumuhod siya sa harap ng babaeng ito. Dahil nag-wild ang babae during deliverance. Nilagay pala niya yung consecrated host sa tiyan ng babaeng ito. Paglagay niya, napaso yung babae. Kunin mo yan. Ang init. Ano ba ang nasa loob ng metal na yan? Ang init. Hindi ko makaya. Ang init. At alam nyo, Brother R.G. Sino at sa mga traditionalist, extreme, hindi naman masama traditionalist tayo. Yung extreme, ano ba balataan na extreme? Sa demonyo. Yung sasabihin mo sa demonyo ang Novus Ordo, extreme yon. Extreme po yon, no? Ito ang sasagutin nyo. Bakit? Sabi ng kasama kong pare, totoo talaga ako ng pare. Dahil na-transform yung ostias, napaso yung
napaso yung possess sa consecrated host. Umiiyak yung formator ko, si Father Absalom Florenoso. So, umiiyak siya. Grabe yung pag-iyak niya. Dahil, bakit umiiyak siya? Dahil kumbinsido siya na siya ay tunay na pare at ang misa ay tunay din dahil na-transform ang ostias dahil napaso yung possess. Kung sa demonyo yun, mapapasok kaya? Katulad ng Iglesia ni Cristo, nag-deliverance sila dun sa isang possess. Alam nyo, yung possess, sabi ng possess, oh, ang ganda ng mga awitin ninyo. Sige, awit kayo, awit. Paborito ko yung awit ninyo. Sabi ng possess. May isang dahil yung na-possess ay Iglesia ni Cristo. At ang nangyari mga kapatid, kahit Iglesia ni Cristo yung na-possess, at yung mga pamilya ay Iglesia ni Cristo, tumatawag sila sa isang matanda na laging nagro-rosaryo. So yung matanda, kumakanta ng Salve Regina. Salve Regina, mateme. Oh, ito. Huwag nyo na papalitin itong matandang ito. Ang sakit ng kanyang, kinakanta. Ang sakit sa mata nga namin. Huwag nyo na pabalikin yung... Natorture yung possess. Nagro-rosaryo yung matanda na laging nangunguna sa kung may patay siya magpangadji sa mga patay na torture, no? So kung sa demonyo ang misa, matorture pa yung sa consecrated house, hindi. Yun po ang advantage natin dahil exorcist po ako. At kanina pa lang, no? Kinuha ko yung consecrated host, pinaharap ko sa mukha ng possess, hindi siya makatitig. Lumingon. So tinatransfer ko yung consecrated host sa paglingon niya. Lumingon na naman. Hindi makatutok. Hindi makatitig. Brother RG Sino, kung totoo yung nasa isipan mo, bakit na-torture ang mga demonyo sa misa? Kung sa demonyo po ito. So sabihin ng demonyo, sige, ilagay mo yung consecrated host, wala yan. No. Hindi yan effective yung Novus Ordo. No. Wala. So yan po ay patunay mga kapatid na valid po yung Novus Ordo natin. At hindi naman natin sinasabi yung Latin Mass ay hindi valid. Ang daming rito ng simbahan, no? Sana mabuksan nating isipan. So, sasagutin pa natin sa sunod na mga baka kung may panahon pa ako ngayong gabi, sasagutin natin yung kapatid natin. Parang siya na ang magisteryo. Parang siya na ang magisteryo. No? Siya na ang last say. No? So, dapat isa sa mga i-highlight niya, merong Santo Papa nang nagsasabi na ang Novus Ordo is not ang ganda naman susunod na in live ko, itatakol natin kung that is the stand of the SSPX na heretical ba yung Novus Ordo. Ang ganda dahil ating aalamin sa website mismo nila kung totoo ba o nag-unite ba sila sa kanilang stand, dahil ang mga SSPX nilang sasabi na heretical yung Novus Ordo. Okay? Fighty Maria, Tatak Safety, magmisa na po ako. Nandito na po ako sa Valencia, Bohol, Lila. Mag-celebrate tayo ng misa ngayon, 5:15, so 5:02 na. So nandito si Buknoy, ang ingay ni Buknoy. So ang ingay ni Buknoy. So Fighty Maria, Tatak Safety with a humble heart. God bless po.